Ito naman ay sharing some samples ng ating kabahayan layout. Ayan. So, ito yung unang turnover. Pagkalipas, ito na itsura niya. Ayan. So, versus reality. Kabuuan ito ng village. And then, ito yung print layout na loob ng bahay. And then, yung kasama, I think, so, upon turnover sa'yo, ibibigay lahat ng documents na kailangan sa bahay. So, ayan na siya. And then, ito naman yung sample pag nagpa-extend ka. Pero nasa sayo kung anong itsura ng extension. So, ito, sharing din ito dahil mahilig ako sa mga pungsoy. So, ang sabi nila, para malaman mo daw ang vibes ng isang bahay, kung good or bad energy ang pinoproduce nito. Sa unang tapak mo, patapakin mo ang batang lalaki na wala pang 7 years old. Pag ang batang lalaki na yun ay natuwa, ibig sabihin, good energy ang meron sa bahay mo. Pero pag ang bata nairita, nainitan, hindi niya gusto, so yun, bad energy ang meron sa bahay mo. Ayun lang naman sa pungsoy nasa sa'yo naman yung kung maniniwala ka, pero ako kasi naniniwala ako. So yun, dahil nga si Ebo is magsi 7 years old, magsi 6 years old pa lang, ayan, siya yung pinatapak ko dyan at natutuwa siya. Yan. So, ito pangatlo na ata to. Pangatlo. So, natutuwa siya dyan. Hindi pa niya masyado na, ayan, chinek niya. O, diba? Hindi pa niya masyado yun dapat ma-appreciate kasi nga hindi pa siya gawa. Pero, natuwa na siya dyan. Ang ganda daw ng kanyang bahay. Ayan. So, ano na to? Rumble lang tong video na to. Yung ano lang yan, turnover. Tapos, yung pangalawang punta namin. Checking kung nag-ayos ba nung engineer yung mga unang na-check namin. So, lahat naman, check naman, naayos naman nila yan. As in, lahat. Yung mga cracks, yung mga butas-butas, naayos nila yan. So, okay naman. Ang smooth ng, ng mga unang kabanata. So, ito, ang original plan ka talaga namin ito ay paupahan to. Yung hindi namin papa-renovate, tas paupahan since malayo nga. Pero nagbago kasi nga ang aming plano dahil nga sa school ni Epo. Kasi plano namin dito sa Las Piñas is transfer si Epo. Pero naisip ko, pag nag-transfer si Epo sa Las Piñas, magta-transfer na naman pag pumunta kami dyan sa Naik. So sabi ko, sige na, tirahan na lang namin to. Tapos since gusto ko rin ng peace of mind. Yeah. So, sinecheck ko yung mga bukong-bukong nakaraan. Ayan. And then, yun, pa kami dito, brainstorming pa kami dito ni Popsicle. Ito, yung loob yan ng kitchen niya. Loob ng kitchen, kisame na lang ang kailangan kasi naka-tiles na yung loob. And then, yung faucet and shower, sila yung magpo-provide at sila rin ang magkakabit. So, meron na yan. Ganyan na yung tsura niya. And then, sa kitchen is kisame din ang kailangan. Yun. Tapos, dito sa labas, ikaw na bahala kung gusto mo bang anong gagawin mo sa bahay mo. Pwede mong tirhan or ikaw na bahala kung pa-renovate mo, ganun. So, yung iba dito, tinitirhan na nila kasi nga, yung iba siguro nagre-rent para hindi sayang, tinitirhan na nila tapos to follow na lang yung kanilang renovation. So, pwede naman yun. Ang usapan niya namin nung dapat nag-brainstorming kami nito kasi March turnover sa amin. Parang March 22 pero pina-reschedule ko into 29. Tapos, April, sa isang buong buwan na yon nag-isip talaga ako ng bonggang-bongga. As in, brainstorming talaga kami ni Popsicle. Ayun, natuwa ko kasi may kapitbahay na ako agad. So, eto yan. Ayan, saka ko yan ikukwento. Yan ang unang contractor na nakausap namin. Anyway, yun nga, ang plano kasi dapat namin, sabi ko nga, okay lang naman sana, wag na namin ipa-renovate. Kasi nga ang mahal, hindi
biro ang magpa-renovate ng bahay ha. Sa totoo lang, sinabi ko na yun sa kanya. Tsaka, sanay naman na ako na na matiisin naman kami mag-ina ni Ebo. So, okay na yun. Sabi ko, pwede na namin tirahan yun. Lagyan lang ng linoleum. Basta kaysa may lagyan kasi mainit. Sabi ko, pwede na yun. Kasi dito nga sa third floor namin, hindi pa to tapos eh. As in, hindi pa tapos. So, natira naman namin. Kaya sabi ko, wala namang problema sa akin kung titirahan namin yun. Pero, yun nga, sabi ni Popsicle, gusto daw niya na komportable daw matutulugan namin dahil ayaw daw niya magkasakit kami. So, yeah. Tapos, isip ako pa yun kasi talaga sabi ko, kinumpute ko talaga na ganito, ganyan. So, pero ending naisip ko na rin na ipa-renovate na rin kasi sabi ko, ang tagal naman na siguro ng taon na nagtiis kami. Imagine mo, simula mag-asawa kami puro pagtitiis na lang ang naranasan namin. Lalo na nagsilang ako ng anak ko. So sabi ko, parang siguro ito na yung time para i-push na natin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Bahala na sa Batman. Ganun. So ayan, excited na rin ako. Inuna ko yung mga gamit namin sa mga lalo na lights, tapos mga kandado, ayan yung mga inuna kong bilhin. So ayan ang requested yan ni Popsicle, gusto niya dun sa sala, meron daw ceiling fan na medyo so ayan ang pinili ko. And then so yung nakausap na namin ng contractor na dapat, ayun talaga ang medyo ibang kwento naman yun. So ito lang yung mga yung mga update sa ating mga gamit. So medyo marami-rami pa talaga ang dapat mabili ng sa kagamitan naman. Wala rin akong balak bumili talaga ng mga bagong gamit. As in, pero ito talaga, parang inuna ko to para sa mga ceiling kasi nga kung magpapagawa kami ng kisame, dapat mailagay yan, diba? Kasi hindi ako marunong yan Yan. So, medyo okay naman yan. So, dahil medyo mahaba itong videos na to at wala naman ako may i-share dito, i-share ko na yung unang meet up namin ng unang contractor. Actually, hindi yun ang first choice ko na contractor. Meron akong contractor na first choice talaga. Recommended. Like, yun nga, recommended yun ng couple na kuya ko and then kanyang partner. So, syempre siya yung kausap ko. So, ang rate niya, pag yung mga pinakita ko na gusto namin ipa-renovate dun sa loob ng bahay is, kung labor lang is 60,000. Pero kung kasama ng materials, 90,000. So, siya yung original na na choice ko talaga. Ang kaso, itong si Popsicle namahalan ata, naghanap ng mura. So, ngayon, yung mura, siguro basa lang niya dun sa mga group chat na sharing idea. So, ayun nga. Nakita niya itong isang minute ko nga. Ako ang nakipag-meet up sa kanya. So, ayun nga. Medyo alanganin yun. Iba yung pakiramdam ko doon sa niya. Kasi nga, recommended nga ng homeowner na paggawa doon. So, ngayon, ang hinahanapan ko yung homeowner, may picture ba ng mga nagawa, wala naman pang mai-provide. So, parang dun pa lang, parang may something. At saka, wala, iba talaga yung pakiramdam ko dun. At saka, una pa lang, siguro nilalayo na talaga ni Lord. Kasi hindi ko nga na-meet yun ng first day. Ang daming reason yun. Tapos, dapat pupuntahan nila ako dun sa lugar ng kuya ko. Hindi rin nangyari. Hanggang sa umaga, siguro nakapag-isip sila or minute nila ako, nagising pa nga ako noon yung isang video dun, bagong gising lang ako noon, kinakausap ko sila. Tapos pa, ang mahirap sa isang contractor, dapat kung pipili kayo ng contractor, unang-una, dapat hindi pa bago-bago ang sinasabi nila, lalo na sa rate. Kasi sa usapan namin, malinaw naman siguro sa group chat, pero kaming group chat na andun ang kasama ko, yung asawa ko, kami. So, meron silang rate na sinabi. Tapos, pag nag-meet na kayo, nakita ka na niya na siguro maputla ka at nakakulay ang buhok mo, tataasan niya na nila ang presyo, which is dapat hindi. So, ayun lang muna kasi matatapos na. Nagigigil naman ako, naaalala ko lang naman yung nangyari na yan. Ako, sige, bye-bye muna.